GR. Number 249843 October 6, 2021. Noong ikalabintatlo ng Abril taong 2017, ang ahensya ng Manpower ay nagtalaga ng OFW sa Kingdom of Saudi Arabia, KSA, upang magtrabaho bilang domestic helper sa loob ng 2 taon na kontrata na may sweldong $400 kada buwan. Makalipas ang 12 araw, nagreklamo ang OFW tungkol sa kanyang mga kondisyon sa pagtatrabaho at tumanggi na magtrabaho para sa kanyang amo. Dahil dito, dinala siya ng kanyang amo sa Manpower Office, ang foreign principal nito, kung saan siya tumuloy habang ang huli ay naghanap ng ibang amo para sa kanya. Gayunpaman, nang mag-alok ito sa kanya ng bagong trabaho sa ABA, KSA, tumanggi ang OFW dahil gusto niyang magtrabaho sa Riyadh. Nang maglaon, dinala siya ng dating empleyado ng Manpower Office sa UPC. Nanatili siya roon, kasama ang iba pang mga manggagawa na papauwiin o naghihintay ng bagong trabaho. Pagkatapos ng ilang buwan sa UPC, nakiusap ang OFW na iuwi na siya. Bago ang kanyang repatriation, nag-execute siya ng sulat, na nagsasabing wala siyang claim laban sa Manpower Agency at employer dahil siya ang ayaw ng magtrabaho. Noong ika-10 ng Hulyo taong 2017, lumipad siya pabalik ng bansa. Makalipas ang halos isang buwan, nagsampa siya ng reklamo para sa constructive dismissal, pagbabayad ng hindi pa natapos na bahagi ng kanyang kontrata, moral at exemplary damages, laban sa Manpower Agency. Dahil nabigo ang mga partido na maabot ang isang maayos na kasunduan, inatasan sila ng Labor Arbiter, LA, na maghain ng kani-kanilang posisyong papel at ebidensya. Ang OFW ay nag-apply ng trabaho sa Riyadh. Gayunpaman, nang siya ay nasa paliparan, nagulat siya nang makita na ang kanyang tiket sa eroplano ay patungo sa Jeddah. Pagkatapos ay nalaman niya mula sa kinatawan ng Manpower Agency na siya ay talagang patungo sa ABA, KSA. Nag-alala siya, ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy dahil kailangan niya ng pera para matustusan ang kanyang mga anak. Sa ikatlong araw ng OFW sa bahay ng kanyang amo, inatasan siya ng amo na magpamasahe sa kanya. Tumanggi siya ngunit mapilit ang lalaking amo. Habang minamasahe nito ang kanyang mga paa, hinihimas nito ang kanyang dibdib at pinilit na pinahawakan ang kanyang pribadong bahagi. Mabuti na lang at naputol ito nang tawagin siya ng among babae. Nagulat siya sa nangyari, tumakbo siya sa kusina at umiyak. Nang umalis ang lalaki, isinumbong ng OFW sa babaeng amo ang asawa nito. Ang lalaki, gayunpaman, ay patuloy na nanliligalig sa kanya sa paraang sekswal hanggat may pagkakataon. Kaya naman, hiniling niya na ibalik siya sa Manpower Agency. Pagdating niya doon, tinanong siya ng Manpower Agency kung willing siyang magtrabaho sa ibang employer. Noong una ay pumayag siya, ngunit sa huli ay tinanggihan niya ang alok nang sabihin sa kanya na ang kanyang bagong trabaho ay sa ABA muli. Kasunod nito, kinuha siya ng isang lalaki sa ilalim ng pagkukunwari na siya ang kanyang bagong amo at dinala siya sa UPC. Doon, siya at pito, iba pang tao ay ikinulong sa isang maliit na espasyo na walang sapat na ventilasyon at air conditioning. Hindi sila nabigyan ng sapat na rasyon para sa pagkain at tubig. Kinailangan niyang kumain ng mga tira-tirang pagkain, kung minsan ay panis pa nga. Makalipas ang mahigit 2 buwan, napagtanto niya ang kawalan ng pag-asa ng kanyang sitwasyon at hiniling na umuwi. Ang Manpower Agency ay naghain ng kanilang position paper, itinanggi ang pagkakatanggol sa OFW, at ang kanyang constructive dismissal. Tumanggi umano ang OFW na magtrabaho dahil malaki ang bahay ng kanyang amo, at nahihirapan siyang maglinis ng nasabing bahay araw-araw. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho ng 1 buwan hanggang sa nagpasya siyang huminto, na nagtulak sa kanyang amo na ibalik siya sa Manpower Agency. Ipinaliwanag ng Manpower Agency sa OFW ang kahihinatnan ng kanyang pagkilos, ngunit pinili pa rin niyang umuwi. Bago ang kanyang repatriation, kusang loob niyang isinagawa ang liham na nagpapakita na siya ay kusang loob na nagpreterminate sa kanyang kontrata sa pagtatrabaho. Sa instant case, ang kabuuan ng ebidensya ay nagpapatunay ng hindi patas at hindi makatarungang sitwasyon ng OFW. Kung isasaalang-alang ang pinagdaanan ng OFW, sumasang-ayon ang korte na ang kanyang hindi matiis na kalagayan at kapaligiran ang naging dahilan para mapilitan mapauwi.
Sabi ng korte, may karapatan ang OFW na tanggihan ang kanyang trabaho sa ABA. Ang trabahong pinirmahan niya ay nasa Riyadh. Nakasaad sa kontrata sa pagtatrabaho ang address ng employer na Riyadh, hindi sa ibang lugar. Gayun din, ang opisina ng Manpower Agency ay nasa Riyadh. Malinaw, pinaniwala ang OFW na siya ay patungo sa Riyadh, hindi sa ABA. Dahil hindi agad mahanap ng Manpower Agency ang tamang trabaho para sa OFW, ang pinakamarapat na magagawa nito para sa kanya ay mabigyan siya ng angkop na kondisyon habang nanatili sa pudor ng agency. Sa halip, inilagay siya ng Manpower Agency sa isang miserableng sitwasyon na naging dahilan upang mapilitan ang OFW na putulin ang kanyang trabaho. Ang ginawa nito sa ilalim ng mga pangyayari ay tiyak na katumbas ng pagpapaalis. Ayon pa sa korte, mayroong constructive dismissal kung saan sinadyang ilagay ng employer ang empleyado sa isang sitwasyon na magreresulta na mapilitan ang OFW na putulin ang kanyang relasyon sa employer. Baka makalimutan, malaki rin ang naiambag ng amo ng OFW sa kanyang kalagayan. Iniwan niya ang kanyang trabaho dahil binabastos siya ng kanyang amo, at walang ginagawa ang asawa tungkol dito. Sa depensa ng pagbibitiw ay tungkulin pa rin ng employer na patunayan na ang empleyado ay kusang nagbitiw. Tama ang sinabi ng CA na ang sulat lamang ay hindi sapat na patunay na ang OFW ay voluntaryong huminto sa kanyang trabaho. Para makatiyak, ang mga quit claim, waiver, o release ay tinitingnan ng walang pabor. Ang mga ito ay karaniwang salungat sa pampublikong patakaran. Ang dahilan para sa panuntunang ito ay ang employer at ang empleyado ay hindi pareho ang katayuan, kung kaya't ang mga quit claim ay karaniwang nasa anyo ng mga kontrata ng pagsunod, hindi sa pagpili. Dahil ang pagbibitiw ay isang formal na pagpapahayag ng pagbibitiw ng isang katungkulan, dapat itong kasabay ng hangarin at kilos. Muli, dapat isaalang-alang ng korte ang kabuuan ng mga pangyayari upang matukoy ang voluntaryong pagkilos ng OFW. Ang mga pangyayari dito ay taliwas sa pahayag ng ahensya. Taliwas sa sinisikap nilang ipahiwatig sa korte na ito, ang OFW ay handa na ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Iyon ang dahilan kung bakit siya nanatili sa KSA sa kabila ng biglaang pagtatapos ng kanyang unang trabaho. Gayunpaman, tinalikuran ng ahensya ang obligasyon nitong maghanap ng trabaho para sa OFW sa Riyadh at nagbigay sa kanya ng mga opsyon na magtrabaho sa ibang lugar. Nang tumanggi ang OFW, dinala siya ng ahensya sa isang lugar na hindi niya alam. Doon, siya ay ikinulong at napabayan. Ang traumatikong sitwasyon ng OFW ang nagtulak sa kanya sa isang desperado na posisyon. Sa pagdidilim ng kanyang kinabukasan sa ibang bansa at ang sitwasyong lalong hindi matiis sa araw-araw, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maghanap ng kanlungan sa kanyang sariling bansa. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng malinaw na larawan ng lubos na kawalan ng pag-asa sa panig ng OFW at pamimilit ng ahensya. Halos hindi mapaniwalaan ng korte ang pahayag ng ahensya na ang OFW ay dinala sa UPC para lamang mabigyan siya ng tirahan habang naghihintay ng bagong employer. Mahirap ding paniwalaan na hindi nito pinabayaan ang OFW o pinagkaaitan siya ng kalayaan. Kung totoo ang mga pahayag na ito, madali sana silang nagsumite ng larawan ng UPC para pasubalian ang pahayag ng OFW sa hindi makataong kalagayan ng lugar. Isa pa, kung talagang nag-aalala ito para sa kapakanan ng OFW, dapat ay hiniling nito sa sarili nitong empleyado na alagaan ang OFW, sa halip na ipaubaya siya sa pangangalaga ng isang dating empleyado lamang. Hindi rin dapat siya nito pinayagan na manatili sa isang tirahan kung saan nanganganib ang kanyang kaligtasan. Dahil dito, pinagtibay ng korte ang natuklasan ng CA na ang OFW ay constructively dismissed. Tungkol sa pagiging angkop ng monetary award, tama ang LA na ang OFW ay may karapatan sa kanyang mga sweldo na naaayon sa hindi pa natatapos na bahagi ng kanyang kontrata sa pagtatrabaho alinsunod sa Seksyon 7 ng Republic Act No. RA. 10,022. Gayunpaman, dahil sa mga naitatag na katotohanan, dinaragdagan ng korte ang paggawad ng mga moral na pinsala at mga huwarang pinsala sa 100,000 bawat isa. Nararapat ang mga parangal para sa moral at huwarang pinsala kung ang empleyado ay hinaras at arbitraryong tinanggal ng employer. Ang mga pinsalang moral ay mababawi kung ang pagwawakas ay dinaluhan ng may masamang hangarin, o panloloko, o
o mapang-api sa paggawa o ginawa sa paraang salungat sa moral, mabuting kaugalian, o patakarang pampubliko at ang kahihiyan sa lipunan, na sugatan na damdamin, o matinding pagkabalisa ang dulot nito. Katulad nito, ang mga kapuri-puri na pinsala ay mababawi kapag ang pagpapaalis ay ginawa sa isang walang habas, mapang-api, o masamang paraan. Upang maging karapat-dapat sa paggawad ng mga pinsalang ito, kinakailangan ang mga karagdagang katotohanang nagpapakita ng masamang hangarin. Ang palihim na pagbabago ng Manpower Agency sa lugar ng trabaho ng OFW, na sinundan ng kanilang lubos na kawalang interes sa kalagayan nito sa ibang bansa sa mga kamay ng employer, ay nagsilbing may masamang hangarin at hindi lamang nagbibigay katwiran sa pagbibigay ng danyos kundi ang pagtaas nito sa mas katanggap-tanggap na halaga. Ang halagang 100,000 ay, sa aming isipan, ang makatwirang pagtatansya ng moral na pinsalang natamo ng OFW sa ilalim ng mga pangyayari, habang ang halagang 100,000 bilang exemplary damages ay ang angkop na halaga upang epektibong pigilan ang mga walang prinsipyong ahensya sa recruitment sa ibang bansa na gawin ang mga kasuklam-suklam na pagkakasala na ito laban sa mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Inutusan ng Manpower Agency na bayaran ang sahod ng OFW na kumakatawan sa hindi pa natatapos na bahagi ng kanyang kontrata sa halagang Saudi Riyal 31,455 o katumbas ng peso sa oras ng pagbabayad, moral na pinsala at exemplary damages na 100,000 bawat isa.